Lesson 8, the baptism in the Holy Spirit. Ang bautismo sa Espiritu Santo. O kini duha lang ni ka-picture nga akong na-pick up. But it gives us the idea. Pero it looks back sa atong tanaw ni duha man ni kabuok. It looks back to the time in the book of Acts chapter 2 when the Holy Spirit unang nikunsad sa lahi nga paagi kay sa Old Testament ni ni sa New Testament. Lahi nga paagi ngadto sa tanan nga mga tinun-an sa Ginoo. O especially in the book of Acts chapter 2. Gitawag ni og the outpouring of the Spirit. Whereas sa Old Testament mura man tuog kanang panagsaba-nagsarba murag patak-patakra og kauwan non magani ka matikod ka kauwan non na kanang dili pa mabundak ang ulan ba mura lag na matagak diri nga pila ka lusok nga kuan nga raindrops dayon pagkahuman taod-taod muulan dayon sa Old Testament mura tong patak-patak lang ba mga raindrops lang from here and there from time to time to special people nga gitagaan sa Dios og special presence of the Holy Spirit. Pero pag abot sa New Testament, the Holy Spirit was given to all believers. O diha sa New Testament. O diha sa Book of Acts, diha nagsugod ang pag-abli sa presensya sa Espiritu Santo ngadto sa tanang mga Kristohanon. Mao nang gitawag na nato diha the outpouring of the Spirit kining sa title diri. Onya dunay Acts chapter 2. Ngano Acts chapter 2? Acts chapter 1 wa pa nahitabo. Saad pa to sa Acts chapter 1 ang Acts chapter 2 dito ang katumanan. O by the way, ang mga simbahan nga gitawag og mga Pentecostal nagsugod sa ilahang pagka-Pentecostal diha sa gikan sa ilahang gibasihan sa Acts chapter 2 nga mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa church sa lawas ni Kristo. Maingon nga nahinumdum na ko dai si Jesus Christ, di ba, sa diyang gibautismohan siya, ni kunsad ang Holy Spirit niya, nagsugod siya og ministry. So, mausab to ang lawas ni Kristo, nga mo ang church, nagtapok dito sa upper room, dito sa Acts chapter 2. O mao to higayon na nga, may kunsad ang Espiritu Santo sa lawas ni Kristo, nga mo ang church. Ito higayon na. O aron pod nga, starting from that time, magsugod sila sa ilang ministry nga hatag kanila sa Ginoo sa mission nga gitugyan kanila sa Ginoo sa wala pa siya mobalik sa langit. Okay, so our lesson here will be the baptism in the Holy Spirit. The baptism in the Holy Spirit, ug mao ni ang atong pagsulti niini mga igsoon. All believers, tanang mga magtotoo can receive what the Father promised, which is the baptism in the Holy Spirit and fire. This was a normal experience in the early church. With it, the believer receives power for life and service and gifts of the Spirit for use in the work of ministry. Tanang mga magtotoo makadawat sa gisaad sa amahan. Unsay gisaad sa amahan? Ang bautismo sa Espiritu Santo o kalayo. Kini balila siya o balila siya usa na attach lang ng fire diha. Dunay nuance ana kay na-appeal man pud sa wording ni John the Baptist. Mao kini ang normal nga kasinatian sa church sa mga tinun-an, sa unang mga tinun-an. Uban ni ining gitawag na itong baptism in the Holy Spirit. Makadawat ang magtotoo sa gahom alang sa pagkinabuhi o alang sa pagpangalagad. Life and service. Kani service ministry magyapon na, no? Og naapoy pakapin na ay mga gasa, mga gifts of the Spirit aron gamiton alang sa buluhaton sa pagpangalagad for the work of ministry. Mao na ang ating isulti mahitungod aning baptism in the Holy Spirit. Okay. When Jesus told his disciples that they will become preachers of the gospel to all nations, he promised them power to equip them for their task. Kung sa mayang giingon, you are witnesses of these things. So pa na siya ingon siya nga repentance will be preached to all the world. Unya kinsa may iyang mga gamiton aron pagwali, pagsangyaw. Ang iyang matinon-an ingon sa Luke 24:48, you are witnesses of these things. Pero doon na iyang gipabuhat nila
sa di pa na nila sugdan. Ingon siya, I am going to send you what my Father has promised. So notice, what my Father has promised. Mao nang gitawag nato na the promise of the Father. But stay in the city until you have been clothed with power from on high. Unsa ni nga city? Sa Jerusalem. Puyo sa mo diha. Gisugo naman sila sa Dios, sa Ginoo, nga mahimo sila mga saksi sa lain nga mga hangtod sa kinatumian sa kalibutan, mga saksi sa Ginoo aron magsangyo sa mga balita. Tagaan sila sa gisaad sa amahan. O unsa man ang gisaad sa amahan? Ato nang makita, no, but basically it is the baptism in the Holy Spirit. Pero sa wala pa sila musugod sa ilang buluhaton, gipapuyo sa sila diha sa mo until masuloban mo og gahom gikan sa kaytas-an. So, ato na makita diha, doon na indikasyon na dire, nga gisaad sa amahan, mao nga tagan sila gahom. Nga gikan sa kaytas-an, gikan sa langit, gikan sa Dios mismo. Aron, unsa may tuyo, aron makatabang nila sa ilang buluhaton nga mga witnesses throughout the world. Okay. So, in Acts chapter 1, nahibaw ba mo magsuon nga ang Luke chapter 24, gisumpayan, doon ay sumpay ana. Ang sumpay ana nasa Acts chapter 1. Mao man gyapon gasulat si Lucas ra man gyapon. So, paghuman sa Acts 24, balhin ta sa Acts chapter 1. Unya dunay gamay nga review, nay sumpay ba nga tanawa gibalik pagingon ang katong bag-o lang natong gibasa sa Luke 24. Nag-ingon sa Acts chapter 1 verse 4. On one occasion while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Di ba? Gibalik na po niya. Ay sa mong panglakaw. Gisugo na niya, pero ay sa mong panglakaw. Hangtod, nga madawat ninyo ang gisaad sa amahan. Unsa man ang madawat nila nga saad sa amahan? Katong empowerment ba? Gisgutan na to, atong gibasa sa Luke chapter 24. The empowerment that comes from the Holy Spirit. O, kining gitawag niya, the gift my Father promised, gidescribe niya dito sa chapter verse 5, ingon siya, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. So gikan ini klaro ang indication diri nga ang buot niya ipasabot sa the promise of the Father, the gift my Father promise is kining mabaptize sila sa Holy Spirit. In Acts chapter 1 verse 8, mao gihapon ang sense ba, mao gihapon ang punto. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. The point here is power of the Holy Spirit to carry out the mission. Balik lang gihapon ang mission sa atong Ginoo ni Jesucristo, natuman naman niya ang iyang part, no, sa diang primero siya mianhi. Nag-minister siya, dahil gilansang siya sa cross, nabanhaw siya. Balik siya dito sa langit, lingkod karon sa tuo sa amahan. Unya, sawa pa siyang balik dito, iyang gipasa ang iyang misyon sa pagsangyaw sa mga balita ngadto sa tibuok kalibutan. Kinsa iyang gipasahan ang iyang matinun-an. Now, moingon tag mga tinun-an niya, gasugod to atong mga katong mga apostoles, katong 12, dayon ang uban pang mga kauban nila. Unya, naapil na ron. Kaya nga naman, mga tinun-an maghapon tas Ginoo. Unya, ang iyang misyon, paman mahuman man lang nagmubalik na siya. Unya, unsay iyang giingon, mahimo silang saksi sa tibuok kalibutan, mahimo silang tigsangyaw sa mga balita. Pero tagaan sila og gahom. Kanang gahom nga ilang madawat sa diha nga mokunsad ang Espiritu Santo nila. Mao na ang giingon sa aton nang gibasa nga mga bersikulo. And then the latest kaning Acts chapter 1 verse 8. Makadawat mo gahom sa diha nga mokunsad ang Espiritu Santo kaninyo. Og mahimo kamo mga saksi. So mao na siya. So ato makita diha nga ang gahom nga moabot sa mga Kristiyanon nga gikan sa Espiritu Santo nga gidala sa Espiritu Santo sa diyang mikunsad siya sa mga magtotoo. Mao na ang gahom nga ilang equipment na nila, empowering na nila para matuman nila ang ilahang misyon nga gihatag sa Ginoo nila. Mao na nga og na moingon, no, na Pentecostal or na ay usa nga moingon nga nabaptize siya sa Holy Spirit unya wala siya mag-carry out sa mission sa Ginoo. Sayang ang gasa sa Espiritu Santo nga iyang nadawat. Sayang giusikan ra niya. Wa niya gamita.
no? Ana na siya. Oh. Okay, the promise of the Father kano sa man niabot? First arrived on the day of Pentecost, about 50 days after Jesus was resurrected. Now kani akong giingon nga about 50 days, kani kong word nga Pentecost, the day of Pentecost, mga 50 man ni kaadlaw. Gikan sa gikan atong I think gikan sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mga 50 kaadlaw, 7 weeks, no? And then after 7 weeks ini kaugma. Mao na ang adlaw sa Pentecostes. Daghang mga tawo ana dito sa Jerusalem. Kay usa na sa mga dako nga pista sa mga Hudiyo. Og unsa may nahitabo on the day of Pentecost, katong tuig nga gilansang ang Ginoo, nabanhaw siya unya. If you remember ang Acts chapter 1 nagisgot nga human siya mabanhaw, ni stay pa siya uban sa iya matinunan for about 40 days, no? Unya ang uban nagkwenta nga gikan dito padong sa pagkayab sa Ginoo ngadto sa langit, ika 40 days human siya nabanhaw. So after several days na niabot ang higayon nga ang mga tinun-an gikonsaran sa Espiritu Santo. O mao na ni ang Day of Pentecost, Acts chapter 2. Atong basahon ang Acts chapter 2 gikan sa verse 1 ngadto sa verse 4 kay dinhi atong makita kung unsay nahitabo. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. So dunay mga unusual phenomena, mga panghitabo nga niyatong adlaw. Dito silang tanan usara ka dapit, no? Nag prayer meeting siguro sila ani. Sakalit lang murag day kusog kay nga hangin. Miabot hangin gikan sa langit. Unya tibuok balay. Ang tibuok balay nga ilang gitiguman. Napuno sa klasiha to, no? Unya dito sa gawas murag linaw siguro sa kato. Wa pa ko ka actually wag ko ka sinati anak ingon ani nga ma-imagine ako, pero maka-imagine lang ko nga gikan sa langit pinahangin murag nunam po na sound pakapin. Pero ang i-emphasize niya ani nga kusog kay nga hangin, unya dili sound nga pakapin sa hangin, kundi dili kining verse 3 nga nag-ingon, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Ni kalayo murag uban sa kusog nga hangin, doon kalayong niabot. Unya unsay nahitabo? Separated and came to rest on each of them. Murag pag-abot, pag nabungkag unya kada usa nila, kada usa sa mga tinunan mura og dipatong nila. No, mo na, no? Fire. Like tongues of fire. Nag-usa siguro, daghan siguro ni siyang murag kalayo ba? Kalayo tan-awon. Niya pag-abot na nagbulag og pila to sila kabuok dito. No? In Acts chapter 1 nagisgot man og 120 ka disciples nagtigom-tigom dito. There's more than 120 disciples kay duro sa time nga nagpakita ang Ginoo to 500 disciples at once. Pero at the time nga dito sa Jerusalem, upper room ani higay na probably 120 kay sa chapter 1 120 may gisgutan. So dito sila sa dako dito kwartuhan, no? Okay, niabot. Kusog ang hangin, dayon dahay kalayo nga niabot, unya nabungkag ang kalayo ang nipatong sa matag usa. Mo nang sa mga drawing like katong ganina atong gipakita na ay giingon nga murag dila pero dila sa kalayo pero mao na mo ginayngan tongues of fire nga puro mabas kalayo ug kung saan na nimo pag-drawing murag nay point diri sa ibabaw sa matag usa nila. And notice especially verse 4, all of them silang tanan, why exemption, all of them were filled with the Holy Spirit. Napuno sila tanan sa Espiritu Santo and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So ang labi importante niini alang nato ron nga karon nga generation or karon nga present time is kini verse 4 nga nag-ingon all of them napuno sa Espiritu Santo og nagsugod sila sulti sa lain-laing mga pinulongan. Sumala sa
gipasulti nila sa espiritu. So dili ni ilang kaugalingon nga jama-jama kun dili sa espiritu ni dili po niingon nga mura lang ni sila ga yaw-yaw nga way kahulugan nga mura bag kanang nagagulo, dili po dingon ana. Kay ngano man kay kining gingon nga other tongues, it means other languages, laing mga sinultihan. Kung imo basahon ang mga musunod nga mga bersikulo, makita nimo nga mga sinultihan gyud ilang gipagsulti kay diha may tagalaing dapit kay Day of Pentecost biya to, daghan mga pilgrims gikan sa lain-laing mga nasod na misita sa Jerusalem para mamista dito. So gikan asa sila nga nasod na ilang lain-laing sinultihan. Unya, murag milagro to higayon na kay ang pag aminaw pa nila ang mga tinun-an nga nagsulti sa lain-laing mga pinulungan kaning other tongues. Nasabtan man nila. Amo man ni sinultihan, taga Egypt maingog, uy, kasabot lagi ko nila. Ang taga Cyprus maingog, uy, kasabot lagi ko nila. Ang taga dito sa Lagyo, kasabot lagi ko nila. So doon ay nag-uban nag-ingon nga ang milagro kuno ato, milagro sa dalunggan sa mga naminaw. Kaya mura gi-translate ba sa Ginoo ba nga ang unsay gisulti dito nila masabtan. Tingali pero I don't think ang milagro na diha no. Naa po diha milagro pero ang milagro na dito para nako na diri sa pagsulti sa mga tinun-an kay ang ilang gisulti lain-lain mga pinulungan other tongues. So nagsulti ang usa og Egyptian, nagsulti ang usa og taga Cyprus ug sa ubang mga dapit. Og ang taga dito mo ay nakasabot. Uy, kana lagi siya nagsulti ana. Well, mao na nahitabo sa una. The first time that the Holy Spirit came on the disciples. Now, this is what Acts 1:5 said would happen. Mao man nag-iingon sa Ginoo. Stay in Jerusalem until you receive power, you receive the promise of the Father nga gisaad, which is the coming of the Holy Spirit. Nya gitawag niya ni Jesus in Acts chapter 1 verse 5 og baptized with the Holy Spirit. Og mao ni nga mo ni mo ingon ta nga mo na siya ang first instance of the baptism of the Holy Spirit since Jesus went back to heaven. Mo na primero pero dili mo katapusan. And we believe nga it is still going on around the world today. Dunay uban moingon nga di panahon ra to sa mga tinun-an, panahon ra to sa New Testament times. Now we don't agree with that pero ilahapon na. Di ta mo oyon ana, di ta mo tuon ang ilahang nagisulti kay ato ning gisabot nga ato makita later on nga dili lang kay para ni sa mga tinun-an o para kaniadto kun dili doon na tay bahay ni ini ingon nga mga anak sa Dios nga mga Kristohanon. So gitawag ni Jesus in chapter 1 verse 5 sa Acts o baptized with the Holy Spirit. Now kini siya, this empowering experience prepares the believer for even more manifestations or gifts of the Spirit to be used for ministry. Ang nakanindot ay kay unusual man siya. This is something supernatural kay di man ta maghimo-himo ani or dili ta makahimo ani. Nay uban maingon sila ga sumay-sumay lang sila or gapataka lang sila sulti mo na nga nagduda sila no. There is no need for that. There is really no need for that and it would be some kind of presumptuous kung ato nang buhaton no nga kitay magpaluma-luma nga magpasumangil nga nag-speak in tongues siya pagkahuman wa di ay kita-kita ra dito ay di nagbuhat ay pagtinguhag ingon ana nga tinawhanon lang no. Let the miraculous experience from God nga mo flow out lang na siya ba freely from you. Mao na giingon dire kining experience that this will empower the believer and this empowering experience mo ni mag-andam sa believer alang sa dugang pa nga mga miraculous gifts of the Spirit nga aron magamit sa ministry. Mao na nga ang mga tawo nga na expose ani kining gitawag nato og baptism of the Holy Spirit. More open for kining manifestations or gift of the Spirit na gisgutan ni Apostle Paul og the rest of the New Testament. Nga ang tuyo mao nga magamit alang sa ministry, alang sa pagpangalagad. Okay? Now, some of the gifts of the Spirit gisgutan ni Paul.
Ingon siya, to each one the manifestation of the Spirit. Mao nay another term for the gifts of the Spirit nga itong gisgutan, no? Manifestation. Ang paagi ba nga ang presensya sa Holy Spirit ma-manifest, makita, mailhan. Now, it is given for the common good. To one, there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. So, katong initial nga experience sa gitawag natong baptism in the Spirit, makaabli og opportunity o ganghaan alang sa additional mga manifestations or gifts of the Spirit nga mo flow sa imong nga life. The baptism with the Holy Spirit, ato i-explain, is not the new birth experience. Dili ni siya kanang moingon ta nga baptism with the Holy Spirit, the same ra na siya sa experience natong salvation. No, lahi ni siya. Unsa may kalahian nila? Kining new birth experience, the new birth experience, kanang mga tao ta pag-usab, unsa may dala ana? Kaluwasan. Kaniadto, wala ta naluwas, na tao ta pag-usab, kaluwasan. So the new birth brings salvation. How about the baptism with the Holy Spirit? The baptism with the Spirit, unsa gidala? Dili kaluwasan. Ang daniya, power for service, gahom alang sa pagpangalagad. To empower the believer for the witnessing task. Di ba ang mga tinon-an gisugo sa Ginoo nga magsangyaw? O mao ni ang tuyo na. Kato man sila mga tinon-an naman to sa Ginoo. Iya lang gidugangan og abilidad nga dili lang gikan sa tao kundi dili gikan sa Dios through the power of the Spirit. So, mo na kalahian. Mataw ka pag-usab alang sa kaluwasan, mabautismo ka sa Espiritu Santo aron matagaan kag gahom, dugang abilidad sa pagpangalagad, aron mahimo kang epektibo sa buluhaton sa pagsangyaw. Mao na ang kinadak-ang tuyo ana. Unya, kano sa man ni mahitabo kaning baptism in the Holy Spirit? Doon na uban mo ingon mangod nga tungod kay pareho ra ni sila sa new birth, maora na siya, so inikaluwas nimo mao na siya. May baptize ka sa Holy Spirit. No, dili na mao ang atong pagsabot sa gitudlo sa Biblia. Lahi siya ato nang giingon diri, mao na siya contrast between them. Nya kano sa man mahitabo ning bautismo sa Espiritu Santo? It happens after the experience of the new birth. Sa ato pa una ang kasinatian sa kaluwasan, and then there comes this empowerment for service. O mao na siya ang sequence diha. Sequential na siya. Now, in point of time, ibutang na to ang atong timetable ba nga 1 minute, 2 minutes, 3 minutes ana. There is a possibility nga magdungan-dungan rin sila. Pero that does not mean nga the same sila. Magdungan sila pero lahi gyapon sila. Ang usa para sa kaluwasan, ang usa for empowerment alang sa pangalaga di mos Ginoo. Ang kung atong tan-awon ang ilahang logical sequence, and in many cases the time sequence sa chronological sequence, maguna ang mataw ka pag-usab, mahimo ka Kristohanon, and then i-empower ka sa Dios alang sa buluhaton pinaagi sa Holy Spirit. Ang kining gitawag natong baptism in the Holy Spirit brings with it other spiritual experiences as well. Magdala po ni og additional nga mga nindot nga mga gasa alang nimo. Una, empowerment for life and service, ato na nanggisgutan. And ikaduha, gifts or manifestation of the Spirit for the work of the ministry. Apil na po na sa tanggisgutan. Pero ato lang gi-emphasize diri ba? Ato lang gi-separate og hatag og slide kay aron maklaro ginato, no? Wa siya nag-inusara. Siya nag-empower sa Kristohanon aron mahimo siyang may abilidad sa pag tuman sa sugo sa Ginoo. Muna duha. Kining duha nga gisgutan diri, this leads us to a deeper relationship with God and the accomplishment of His mission.
So, ang kining empowerment for life and service, gifts or manifestation of the Spirit for the work of ministry, mga tools lang na siya. Mga instruments aron nga makaabot nga to sa atong tumong mo lalom ang atong relasyon sa Dios o makatuman ta sa sugo nga iyahang gibilin sa iyahang mga tinun-an. Now, kinsa may qualified mo receive aning gitawag na tong baptism in the Holy Spirit or baptismo sa Espiritu Santo? All believers, tanan nga magtotoo, entitled ani. In other words, ako, ikaw, tanan nga mga magtotoo. Unsa may giingon ni Pedro sa dayang nagwali siya ba? Dito sa on the day of Pentecost, humani na hitabo, nagwali mo to siya, dahil daghang nakabig. Miingon man siya, the promise, ang saan? Alang kang kinsaman, ingon siya, the promise is for you and your children and for all who are far off. Kunya, akong gi-underline na ning, nag-ingon, for all whom the Lord our God will call. Kinsa may gitawag sa Ginoo? Kinsa may gitawag sa Dios? Di ba apil ka? So alam po nimo. Ay pag-ingon nga, wakoy labot ana. Now, doon ay ibang mga tao, tungod sa ilang doktrina o tungod ba sa ilahang di na lang ko mo sultig usa tungod sa ilang doktrina o ikaduha tungod kay murag wa gid sila makasabot siguro kung sa katuyuan ani. Murag wa lang na nila. Pero they are missing out on one of the more exciting experiences of the Christian life. Kay matod pa sa Acts 2:39, kini siya alang sa tanan nga gitawag sa atong Ginoong Dios. Now what should we do? What should the believer do regarding the baptism in the Holy Spirit? Kay alang man ni sa tanan, alang nako, alang nimo, alang sa tanan gitawag sa Dios. So what should we do? No, the believer should ask for and expect to receive it. Luke chapter 24 verse 49. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Muna. Gisaan naman na sa Ginoo. So ang ato, kita, akong dawaton Ginoo, ang imong saad. Kanya, ask for it, expect to receive it. And, sige ko hunahon na sa may requirement, ana. Wa mo ko'y mabasa ang requirement sa Biblia. Except ka nag-ingon ang Ginoo nga hulatan na, moabot na. Ngadto sa iya mga original nga tinun-an. Nga katong mga iyag yung first, diba, nga mga tinun-an. Sa mga musunod nga mga tinun-an, giwali naman ni Pedro, kini alang sa tanan nga mo, nga gitawag sa Dios. Also, kay saad man ni sa Dios alang sa tanan, do ang tanan, pwede magpaabot ani, pwede mag-expect. Okay? So, ita amahan, tagay ko ani, andam ko ani, mga lagad ko nimo nya. Gakinahanglan ko aning special nimo nga equipping alang sa pagtuman sa imong bulaton. So, ano lang na siya, I would consider nga more ni gikinahanglan. And then just wait for the Father to give you what you are asking. In Acts chapter 1 verse 4, mo man nagiingon po niya, on one occasion while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. So, kinahanglan, basig doon ay kinahanglan ito nga maghuwat and wait expectantly for God to deliver to us this experience. Now, doon na may uban ingon nga, unsa may inyong yung gipangita, experience? Well, yes, experience, but experience for a purpose. Kay di mo ta focus sa experience lang. Mo focus ta sa reason for the experience. Unsay tuyo nganong pasinati unta sa Dios ana. Kay kana siya is an empowering for service. Okay, mao man atong gi-iskutan kanina.